may pinagtatabuyan na si Sara Duterte at si Amy Marcos, ipinagtatabuyan sila dyan sa Australia. Nakakahiya, di ba? Vice Presidente ka, senador ka, tapos, na plano pa lang to ha, nung plano pa lang nila pumunta dyan sa Australia, may mga human rights group na sumulat sa gobyerno ng Australia na huwag payagang makapasok itong si Inday at itong si Amy Marcos. Nakakahiya, di ba? Ayaw sa inyo ng mga taga-Australia. At ang masaklap pa, alam mo kung ano yung posibleng gawin nila? Manggugulo kasi kayo. Di ba? Maganda yung lagay namin dito sa Australia, idadamay nyo pa. Parang ganyan nangyari sa Dahig eh. Di ba? Ang tahit-tahimik ng Dahig. Nung napunta si Digong dyan, umingay. Maraming nagreklamo. Kaya pinagbawalan sila dyan sa park. Yung tinatawag nilang Duterte Park, pinagbawalan sila dyan dahil nakaka-distract sila. Di ba? Anong imahe na lang ng Pilipinas? Ang mga Pilipino, mahilig mag-rally. Ang mga Pilipino, ang mga reklamador. Ang mga Pilipino, ang gulo-gulo. Yan ang gusto nilang palabasin eh. Kakarali nila. Rally kayo ng rally dyan. Ano magagawa ng rally nyo dyan? Sa Australia. O sa Dahig, may nagawa ba kayo dyan? Ilang araw kayo nag-rally dyan sa Dahig? May napala ba kayo? O wala. O ngayon, nasa Australia. Si Sara Duterte, personal trip pa dyan sa Australia. Pero malungkot. O ba hindi kayo welcome pala dyan? Ito sabihin nyo, si Coffee gumagawa na naman ng issue. O yan. Yung sabi ng issue, hindi ko yan gawa-gawa. Bakit ako gagawa ng issue? Ano mapapala ko sa paggawa ng issue? O, headline, nasa balita. Sara trip to Australia spawns concern from Filipino rights defenders there. Oh, naging problemado pa talaga yung mga Pilipino dyan sa Australia. Kasi posible daw po magdulot yan. May term sila dyan eh. Ito po, distressing many. Ito po ay direct threat sa social harmony. Oy, grabe ha. Direct threat to social harmony. In short, tahimik kami dito, guguluhin nyo. Sisirain nyo yung harmony dyan sa Australia. Uy, magulos daily kayo, magising kayo. Huwag kayo manggulo, oy. Nandamay pa kayo. Dito sa Pilipinas, nagagawa ninyo yan. Bastusin nyo ang presidente, kung sino-sino ang bastusin ninyo. Pero, dinala nyo pa yung pangit yung ugali dyan sa Australia. Ang masaklap, suportado pa ni Sara Duterte. Oh, sino nakakahiya dyan? Hindi lang kayo. Tayong lahat, mga Pilipino nakakahiya dyan. Vice President Sara Duterte is currently in Melbourne, Australia for a personal trip and will join Filipinos there this weekend for a rally for former President Rodrigo Duterte. Hindi niya na nagawa yung tungkulin niya, di ba? Panay absent na yan. O, personal trip daw yan, okay, walang gastos daw ang gobyerno. Sabi niyo, walang gastos. Yung entourage niyan, o yung security niyan, hindi ba pinapasahod ng gobyerno yan? Alam naman pumunta siya dyan mag-isa. Siyempre, karay-karay niya yung mga staff niya, karay-karay niya yung mga photographer niya, karay-karay niya yung mga aid niya, yung security details niya. Sino nagpapasahod sa mga yan? Si Sara Duterte ba nagpapasahod sa mga yan? Gobyerno nagpapasahod sa mga yan. Paano niyo walang gastos yan? Kahit personal trip yan, siguro pamasahe. Siya yung namasahe dyan, pero the rest, expenses, may sagot din po ang gobyerno dyan. O, siya mismo eh. Personal trip yan eh. Hindi naman siya absinan sa trabaho niya, hindi naman siya dededaktan, hindi naman siya babawasan ng sahod niya. Di ba? O, pasahod pa rin siya ng gobyerno kahit personal trip yan. Buti sana kung Sabado, Linggo, sige, day off. Pero, kung vice presidente ka, hindi ka nagtatrabaho, sumasahod ka pa rin, hindi ka naman dinidedaktan yan, hindi ka naman binabawasan sa sahod yan eh. Anyway, sige, nandiyan siya to join Filipinos there this weekend for a rally for former President Rodrigo Duterte. Ano ba pala nagkakarali nyo dyan? Ba't sa Australia pa? Bakit? Pag nag-rally ba kayo dyan, pakakawalan si Digong? Maging ano tayo dito, strategic tayo dito. Lalabas ba si Digong? Lalaya ba si Digong kung magkilos protesta kayo dyan sa Australia? Ano? Kayo ang i-consider ng ICC? O sige, basura natin itong kaso na ito kasi yung mga Pilipino dyan sa Australia nag-rally. Nagpunta pa mismo si Sara Duterte. Hindi yan ang batayan kung paano siya lalabas. In fact, napatunayan nyo na yan dyan sa Dahig. Kahit ilang araw kayo mag-rally dyan, nagbago ba ang desisyon ng ICC? In fact, binasura pa kayo yung mga request ninyo, yung mga petition ninyo. Malinaw na walang kwenta yung rally-rally nyo na yan. In fact, yun, makakasira pa kayo sa social harmony. Oh. But a group of Filipino rights defenders in Australia, the Vice President's arrival in the country, including her planned appearance at the rally in Melbourne on Sunday, bukas pala yan ka-coffee, Philippine time, is distressing for many. Biruin mo, distressing for many. Yung pagbisita ni Sara Duterte. Masakit sa ulo para sa maraming Pilipino ang pagbisita ni Sara Duterte dyan. Distressing for many in their community and a direct threat to social harmony dyan po sa Australia. Nakakahiya yan ha. Sabihan ka na yung pagpunta nyo dito, direct threat yan sa social harmony o makasisira sa kaayusan ng Australia. The OVP told reporters on Friday, June 20, that Duterte has been in Australia since Wednesday pa pala, saying she is currently on a personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled for June 22, 2025 in Melbourne. Oy, bakasyon grande pala ito. Enjoying life
O Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Siyempre, hindi pa nag-uuwi yan. Monday, Tuesday. Baka umuwi yan, Tuesday pa. 7 days. Personal trip, 7 days. Ang masaklap, kagagaling lang yan ng Malaysia. O, ano pang magagawa mo sa opisina mo? Ilang araw lang ang office hours? Ay, 22. Di ba? O, ilang araw na yung ginastos mo sa biyahe mo? Almost 10 days. O, huwag na natin isama yung weekend. Paano ka pa makakapagtrabaho ng maayos? So talagang wala kang ma-accomplish. Kaya walang na-accomplish itong Office of the Vice President dahil puro gala. Buti sana kung nakakakuha ka ng investors dyan eh. Buti sana kung nakakapag-promote ka ng Pilipinas. Di ba? Kahit sa tourism man lang, mag-promote ka dyan, hindi nakatulong ka. Kung sa speeches mo, sabihin mo, ganito kaganda ang Pilipinas, we have these beautiful beaches and you must visit our country. Eh di nakatulong ka sa Pilipinas, eh anong gagawin mo dyan? Free Duterte, free Duterte. O kilos po tayo sa kayo dyan, rally kayo ng rally, nakatulong kayo sa Pilipinas. Wala. Si PBB, ang pagbisita niya, kinakausap niya yung mga investors. Mag-invest kayo sa Pilipinas. Ito yung mga pagbabago sa Pilipinas. Ito yung potential ng pagbibusiness sa Pilipinas. Sa pagbisita niya, pinopromote niya yung Pilipinas. Ganito kaganda ang Pilipinas and you must visit our country. Ganyan dapat. Tulungan mo yung bansa mo. Hindi yung sisirain mo yung bansa mo. Anong pupuntahan niya dyan? Rally. O makakasira ng social harmony dyan sa Australia. Diyos me, yung Marimar. Saan tayo pupulutin yan? Tapos gusto niya maging presidente. Prior to Duterte's arrival, at least 16 Filipinos in Australia belonging to various rights organizations had signed a joint letter urging Australia's Minister for Home Affairs, Tony Burke, to prevent Duterte and Senator Amy Marcos from entering Australia. Oh, 16 na Pilipino mula sa iba't ibang organisasyon. Hindi lang isang tao yan ha, organisasyon ito. 16 Filipinos mula sa iba't ibang rights organizations dyan sa Australia formally sumulat, hindi lang dada ng dada, formally sumulat po sila sa Minister for Home Affairs ng Australia. Kumbaga sa Pilipinas parang ang Home Affairs iugnay natin sa parang DSWD siguro, no? Oh, sa kalihim sa Secretary ng Home Affairs ng Australia at ang gusto nila iwasan o mapigilan ang pagpasok ni Sara Duterte at ni Amy Marcos sa Australia. Biruin mo? Seryoso to? Mga tao na to sumulat sila sa secretary dyan sa Australia, huwag niyo pong papasukin yan dito. Dahil magkukos lang yan ng gulo. Di ba? Yan po direct threat sa social harmony. Saan ka nakakita ng ganyan? Pinagtatabuyan ka. Official ka, senador ka, pinagtatabuyan ka. Sabi nila, Sarah's presence is an insult to Australians in general. Ang pagbisita po ni Sara Duterte ay insulto sa mga Australiano sa kabuuan. Sa Tagalog, no? She is currently polarizing Filipino-Australian politics. Oh, pinag-aaway-away niya. Pinopolarize niya. O sa kaliwa ko, sa kanan, o sa pula, o sa puti. O paano nga naman magkakaroon ng unity niyan? Dinidivide niya yung mga tao. O dito tayo, sa pula. O dito tayo, sa puti. O gulo-gulo na. Yan yung sinasabi nila na distracting o nagdudulot ng direct threat sa social harmony yung ginagawa ni Sara Duterte. Paano ka naging effective na leader niya? Naging polarizing na. O, dito ko sa kaliwa, o diyan ka sa kanan. She is currently polarizing Filipino-Australian politics. Australia has had a history of canceling visas of human rights offenders visiting to speak at public events in this country. This is why we at APHRN have tried to stop this visit, sabi ni Marginson sa interview niya sa Philstar. Nakakahiya. Unfortunately, we only found out about this visit a week before the Sunday rally. Hence, there was not enough time to get the request to the relevant minister actioned promptly. Eh syempre, sinekreto nila yan. Na-discartehan nila yan. Okay, in-announce nila. In fact, totoo ha, in-announce nila nasa Australia na. Oh, Wednesday pa pala nasa Australia. Kailan lumabas yung announcement? Webes. Kung hindi ako nagkakamali, Webes, yung announcement ng Office of the Vice President na nandiyan nga sa Australia si Sara Duterte. Di ba? Nakaalis na, saka nag-announce. So itong human rights group na yon, syempre, bitin na yung oras nila, paano nga naman sila magre-request na huwag papasukin yan, nakapasok na. O ngayon, call out na lang nila. O nanggugulo kayo dyan. The rally that the Vice President will join will be at the Parliament Gardens. Sino mga taga-Australia dyan? Pupunta ba kayo dyan? Sa Parliament Gardens, which is directly adjacent to the Parliament of Victoria, one of the 8 parliaments of the Australian states and territories. Gulo yung mga Pilipino dyan, pag-away-awayin and then lalayasan. Di ba? The joint letter said Duterte's planned appearance at this event will, and I quote, pose a genuine risk of Australia's social cohesion, public order, and democratic values. Grabe, nakakahiya ito ka-coffee, oh. Makasisira sa public order. Di ba, magsabihan ka, ang speech mo, ang pagpunta mo dito ay makakasira sa kaayusan dito sa Australia. Di ba nakakahiya yan? Sige, push pa rin kayo dyan.
The visit by Duterte and Marcos is a politically motivated campaign tour by individuals who have long been associated with authoritarianism, human rights abuses, disinformation, and systematic impunity. The joint letter to Burke read,